He came apart to leave us man, that man might learn to live. Look upon the Son of God, find light and life in Him. He taught the sightless eyes to see, the lifeless limb to stand. We learn compassion's miracle to Jesus' gentle hands. Look upon the Son of God, for He has marked our path. Look upon His perfect life and follow Him in faith, in every word, in every deed, in every joy, in every need. Look upon the Son of God, look on Him and live. You walked in perfect holiness, amid temptations far. He bids us walk in righteousness, and wavering and pure. The sinner found forgiveness in His words of welcome peace. Thus we learn to come with hope before the throne of grace. Look upon the Son of God, for He has marked our path. Look upon His perfect life and follow Him in faith, in every word, in every deed, in every joy, in every need. Look upon the Son of God, look on Him and live. He freely drank the bitter cup of agony and pain. Thus we yearn the strength to say, Thy will, not mine, be done. Before the unrelenting load to Calvary
Ayun. Ayun. Magandang umaga po. Good morning. Good morning po. So first time ko dito, first time ko mag-speak dito, and first time yung mga na-meet ko. And good morning po. Pasimulan natin yung umaga na to sa isang katanungan, no? Para magkaroon muna tayo ng connection. So sa maraming tao, no? Napaisip ako kasi naisip ko to nung pumunta kami ng Thailand. Ang daming tao. Tapos sa airport siya, di ba may event yung mga young pro sa Thailand. Sabi ko, paano ko kaya malalaman na Adventist yung mga kasama ko? Sa unang pumasok ko sa isip ko, anong papasok sa isip nyo? Paano malalaman na Adventist yung mga kasama natin? Ang naisip ko, sigaw kaya ako ng Happy Sabbath! Para ako may sasagot, Happy Sabbath! Malaman ko na Adventist siya. So, Happy Sabbath! Mga lahat pala dito mga Adventist. Happy Sabbath po. So, Happy Sabbath po sa bawat isa. Nawa ay pumunta tayo dito ng happy despite na tayo ay dumaranas sa mga nakaraang araw ng kalungkutan. Pero tayo ay nananatili at naniniwala na ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng regalo ng Sabat. No? At sabi nga, magkikwento ulit ako. No? Parang hindi pa sapat. So may karinderya daw, sabi, narinig ko lang to, may karinderya daw na nakalagay, kapag Kristiyano ka, kapag anak ka ng Diyos, kapag ikaw ay mananampalataya ng Diyos, ikaw ay libre. So may nakalagay. Ngayon, may isang lumapit, masok siya. So nakatingin lang yung may-ari. Umorder siya ngayon, isang ganyan. So kumain siya. Pagkakain niya, umalis agad. Umalis agad siya. Libre naman eh. Di ba po? Kaso, sinita siya. Sinita siya ng may-ari. Ang sabi ng may-ari, ito yung kailangan mong bayaran. Sabi, teka lang. Sabi, libre. Libre ah. Bakit kaya siya pinabayaran? Ayun, di siya nag-pray. Kaya mag-pray muna tayo. So aming Ama, maraming salamat muli sa pagkakataon na kami yung pinagsama-sama dito na makita muli ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, especially sa buhay ko. O Diyos, gabayan niyo nga po kami ng iyong Banal Espiritu, nabuksan ang aming puso't isipan, kamalayan, Panginoon, na makita namin ang purpose naming bilang mga anak mo. Sa iyo namin binabalik ang papuri pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, I think meron naman na to. Ayan. So yung topic po natin sa umagang ito ay pinamagatang habang may buhay. At kinuha nga po ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na binasa po ng ating kapatid. So pasisimulan ko po sa imahe na ito. Ang title ay Habang May Buhay, tama? Sa paligay nyo, sino kaya yung madalas na nagsabing, habang may buhay, laban lang? Habang may buhay, tuloy lang. Sino kaya sa palagay nyo? May hirap o kaya dumaranas ng ganito. Okay? So, bakit nabubuhay yung mga ganito? Nagpapatuloy sila despite na sobrang hirap. Take note, hindi po ako yan ha. Hindi po ako yan. Kinuha ko lang po yan sa online. Despite na sa sobrang hirap ng pinagdaanan nila, patuloy silang lumalaban sa buhay. Bakit po kaya? Kasi naniniwala sila na habang may buhay, patuloy lang. No? May panonoorin po tayong video at ito na po, sure na po ako na po ito. So panoorin po natin, pwede pong pa-play po, manual. Next lang, okay. So makikita niyo yung video na yan. Pause. Pwede pong pa-pause. So kung makikita nyo po, familiar po kayo kay Roy Logoles. Si Roy Logoles dati. Siya po yung bumisita sa lugar na nasunog. At yung bata na yan ay ako po. So, konting background lang kung bakit dumating ako sa point na ganyan. Ang nanay ko po, magiging honest and transparent na po ako. So bahala na po kayong i-judge nyo ako. Pero ito yung totoong nangyari sa akin. Ang nanay ko po ay 4 ang napangasawa. At ang una, meron siyang 6 na anak.
Pangalawa, 2, which is yun yung tatay ko. Pangatlo, 5. At pang-apat, 1. So ilan po kami? Patay, ulit. Una, 6. Pangalawa, 2. Pangatlo, 5. Pang-apat, 14 kami lahat. So, kailangan focus talaga kasi baka may tanong na hindi natin masagot. So, bali, 14 po kami magkakapatid, no? At namulat ako na nagkaroon ako ng kamalayan, mga around 4 years old o 5 years old, parang meron na akong naiisip. Nakikita ko na tumatawid kami sa probinsya, sa Sapa, nagpapalipad kami ng Tabanog. Naalala ko na yun, nung bata ako sa probinsya, sa Ilongos, Leyte. So, sa mga Bisaya po, ayun. So, yun, Tabanog, Saranggola. Ayan. Hanggang dumating yung panahon na dumating yung nanay ko. Sabi ng lola ko, yan ang nanay mo. Nagulat ako. Kasi nakasanayan ko, lolo ko. So hanggang sa kinuha niya ako. Kinuha niya ako around 5 years old. Dinala niya na ako sa Maynila. So Bisaya talaga ako na bata. Yung talagang typical na Bisaya talaga. Na hindi ko alam yung pera kasi ang alam ko lang mga gulay, ganun-ganun lang. Bata ka pa, hindi pa ako binibigyan ng pera. So, pagkarating ko ng Maynila, nagulat ako, meron na akong tatay. Ayan. Kasi yung pangatlo ko na yon, yung pangatlong tatay ko na yon. The reason why, kasi ang una ni mama ay naghiwalay sila. Pangalawa, yun yung tatay ko na around 4 years old pa lang ako, sinalvage siya kasi siya po ay nakulong. So tatay ko po kasi ay preso, tapos 2 years na siya sa kulungan, nag-meet sila ni mama. So hindi ko alam kung paano nangyari, paano ako nabuo, pero nangyayari daw yon. 2 years na siya sa kulungan, then hanggang sa 6 years siya, mapapalaya na siya. So that's 4 years old na rin ako. That's the time na 4 years old na rin. And hindi ko siya na-meet. Hindi ko siya na kausap. Nasalve siya kasi binawian siya. Bumalik siya, masyadong matapang. Doon sa ginawa niya ng krimen, bumalik siya sa Cebu, binawian siya. So ang nangyari, again, ang bottom line, hindi ko na-meet yung tatay ko. So, yung pangatlo kong tatay, mga ilang buwan lang, nagkaroon sila ng anak, kambal. So, nagugulat ako, natutulog ako, may madaling araw, may umiiyak. Yung pala, nanganganak na si mama. So, yun yung kwento, ganon. Hanggang yung stepfather ko, tumagal yung panahon, palainom siya tuwing gabi, at dumarating na ginugulpi ako. So, ganon yung nangyari, cycle. Hanggang sa naging 9 years old ako mga kapatid, nakakaranas ako ng pambubugbog o pang mga physical activities. So, meron naman tayo, close ko na to. Pambubugbog. At alam niyo ba mga kapatid, na mga around 9 years old ako, meron na siyang mga ilang anak, 4 na, tapos buntis pa si mama, sinaksak siya sa compound namin ng kainuman niya. At alam niyo yung pakiramdam ko dahil sa galit ko doon sa stepfather ko, dahil lagi niya ako binubugbog kahit walang dahilan, namatay siya at ako masaya. Kasi naisip ko nung 9 years old ako, wala nang mananakit sa akin. Yun yung reality na nangyayari sa akin, ha? Totoo yan. Habang hawak ko yung mga anak niya na maliliit, kasi ako yung parang nagiging bantay-bantay, gano'n. Pag nagtataho po kasi yung stepfather ko, nanay ko labandera. Yun yung pakiramdam ko nung namatay siya. Hanggang sa dumating yung panahon, nang yung mga anak ni next ko lang, di ko ma-next. So hindi ko na tatapusin, pero pwede nyo naman panoorin. So yan, nasunog yan. Parang gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ako noon, buti na lang may video. So yan, nasusunog pa, umaapoy-apoy pa yan, pero tinitingnan natin yung sitwasyon na paano ba tayo pipera. So ganun tayo pag mga bata. So next, ito po yung mga anak ni Papa, no, stepfather ko sa pangatlo. Nasa ampunan po ito mga to that time. So matagal na po ito. Dahil hindi na kinaya ni Mama na buhayin yung mga bata, ang ginawa niya ay inilagak niya sa ampunan. So White Cross Children's Home pa yun, naalala ko, tuwing Sunday, pupunta kami doon sa San Juan. Dinadalaw na to mga to, hanggang sa yung isa niya pang anak, dahil nagbubuntis siya na patay din yung pangatlo niyang asawa, tuluyan ng pinaampon at nasa France na yon. So I think mga 15 years old na rin yon ngayon, or di ko alam, mga 13 na siguro, mga gana na siguro. So, yun yung kwento. Hanggang sa, itong mga to, patuloy lang sa ampunan, at ako naman,
patuloy din sa lansangan. So magiging honest ako, bahala na kayo kung anong panghuhusgahan nyo sa akin, nakaraan ko na yan. No? So ayan ako nung, saan yung light? Ayan ako nung nasa Lagalag. The reason why, kung bakit humantong ako sa ganyan mga kapatid, kasi nung 9 years old ako, nagkaroon ulit ng pang-apat si mama. Maganda nanay ko eh. So may pang-apat ulit siya, inis na inis ako. Alam nyo mga kapatid, yung nanay ko naglalasing. Yung nanay ko nagiinom, nagsusugal, naglalalaki pa, yung boyfriend. Nasasabihan ko na siya na hindi maganda sa totoo lang. Maliit pa ako. Hanggang sa nagkaroon siya ng pang-apat, so nagsama sila, di wala akong magawa. Ilang taon pa lang ako noon, 9, 10. Meron na naman. So hanggang sa dumating yung panahon na gabi-gabi sila nag-aaway dahil laging lasing na naman yung panibago niya. So sa sobrang nakakainis, medyo nagkakaisip na tayo, gabi-gabi na lang. Dumating yung panahon na parang nagdadabog na ako kasi hindi ka makatulog ng maayos. Gaganyan na ako sa dingding, tapos sinapak ako. Ang laking tao pa naman ng lalaki. So sinapak ako. And that's the time na na-realize ko mga kapatid na wala talaga. Kahit ano pang stay ko dito sa bahay na to, wala akong matututunan, wala akong marirealize. Hanggang sa huminto ako sa pag-aaral ng grade 5 at the age of 11 years old. Huminto ako sa pag-aaral, umalis na ako sa bahay, tumira ako sa mga barkada ko. At medyo, tayo nun, medyo, kumbaga sa term ng streets ay medyo mautak tayo mga kapatid. Kasi hindi tayo nakitirahan sa mga kasing edad ko. Hindi ako sumali sa ganggang nun. Ha? Tumitira ako sa mga kabarkada ko na mga matatanda. Kaya mga nasanay ko mga kanta nun, yung mga doon lang. Kasi ganun yung mga bijoke nun na mga kasama ko. Tapos habang nagiinom kami, natututo na ako ng mga bisyo. Tapos doon ako tumitira. Tapos para magkapera ako sa mga pambisyo ko, maghuhugas ako ng jeep. Maghuhugas ako ng mga lata ng taho. Pupunta ako sa Coastal kasi sa Parañaque kami nakatira. Doon sa may Coastal, marapit San Dionisio, malapit kami sa Coastal. Kukuha ako ng alimasag, kukuha ako ng tahong. At kung ano-ano pa para magkapera, magja-junk shop, magbabaklas ng rep habang nagbabantay ng junk shop. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, mga kapatid, gagawin at gagawin ko. Nasasangkot pa sa krimen. So, ganun yung nangyari before, mga kapatid, no? At ano pa ba yung story nun? From 11 years old, hindi na ako nag-aral. Hindi naman ako nakikisali sa gang, pero tayo ay nakikibato dahil masaya yun, yung mga riot-riot. Ewan ko kung sino dito yung mga dumanas ng gano'n ng kabataan. Kapag ka merong batuan sa kalye, manggahan, mga EBS versus BST, kasi yung side namin, BST, mga ganon-ganon yung gang. So nakikibato lang tayo, uso nun yung mga war game, na mga pellet, kapag wala ng bala, naghahampasan na shotgun. Ganon yung nangyayari mga kapatid. Ewan ko kung sino yung mga nakaranas noon. Masaya, pero ganon ng bata, masaya ng bata. Masaya yun, nung nangyayari yun. Pero yung panahon na yun ay hindi ko pa nakikilala ang Panginoon. Yung panahon na yun ay hindi pa sa akin na-introduce kung sino si Jesus. Kaya yung mga nangyayari na nai-involve ako sa kung ano-ano mga bagay. Hanggang sa 11, hanggang 18 years old, hindi ako nag-aaral at ganun yung nangyayari sa buhay ko. So imagine that mga kapatid. No? At the time ng 11 to 18 years old, may dumating, may pinadala ang Panginoon. 18 years old ako, kainuman ko yung kabarkada ko, merong isang lalaki na nag-share ng salita ng Diyos. Tinatawag nila itong Bible study. So in-invite ako, tapos sinasabi niya na gusto mo bang may libreng tinapay dito. Ganon-ganon siya, legit yan. Ganon yung way of evangelism niya. No? May libreng tinapay, may juice, punta ka lang, makikinig ka lang, wala kang gagawin. So sumama ako mga kapatid, no? Nakikinig ako ng Bible study, tapos tamang kain ng tinapay, tamang inom ng juice, and tapos na. Along the way, na naglalakad kami, mga kapatid, tinanong niya ako. So, ganun yung history ko nangangalakal ako. Nakita niyo sa video, namamasura ko, lahat ng pwedeng pagkakitaan, ginagawa natin. Tinanong niya ako, no? Ano bang pangarap mo? Dudes, ano bang pangarap mo? Ako natawa ko, mga kapatid. Kasi, sa kalagayan ko na hindi ako nag-aaral, sa kalagayan ko na ganun yung sitwasyon ng buhay ko, kung saan ako natutulog, sa bubong, parang feeling ko yung compound namin, yung lahat ng bubong nila, natulugan ako na Kasi pag sinigawan na ako dito, lipat naman ako sa ibang bubong. No? So mga jeep na naka-parking, tinutulugan ko na rin. Lahat, basta walang harang.
Kaya pag yung mga jeep na may grills, madamot yan sa mga tulad ko noon. Ayaw magpapasok, ayaw magpatulog. So, tinanong ako, ano bang pangarap mo? So, tumawa muna ako. Grabe naman yan, gaganyan ako. Siyempre, ganyan. Tapos tumawa lang ako. Tapos, kinot niya attention ko, seryoso, ano ba talagang pangarap mo? So, that's the time na nag-pause, no, yung sitwasyon. At sinabi ko yung pangarap ko. Gusto kong maging marine engineer. Tapos sinabi niya ako, walang without judgment, ang ganda ng pangarap mo. No? Ang ganda ng pangarap mo. Then, paano mo maabot yung pangarap mo? Yun lang yung mga tanong niya sa akin. Simpleng tanong, pero nakakapagbukas ng puso, ng isip. Nakakamulat siya ng isip. Hanggang sa, yun, nanood sa akin yung tanong na yun, patuloy pa rin sa buhay, hanggang sa may time pa nga, bumalik siya sa lugar namin, nakita niya akong naninigarilyo sa tindahan. Yung tipong kakabili mo lang. Ayaw kong itapon kasi kakabili ko lang. Lumapit siya sa akin. Ganito siya mag-rebuke. Akala ko nasusunog yung tindahan. Kasi nakikita niya umuusok. So, alam mo yun, ganun siyang tipo ng Kristiyano. No? Ganun siya mag-quote. No? Hanggang sa dumating yung time, binabahagian niya ako tuloy-tuloy. At dumating yung panahon, merong nag-imbita sa akin na magtrabaho, no? Ng panali ng manok. So, 18 years old, around 18 years old na ako, nagkaroon ako ng trabaho at ito yung naging amo ko. So, ito yung amo ko, mga kapatid, hindi rin siya nakapag-aral, pero siya ay may business. Tapos, ang business niya, gumagawa siya ng mga accessories ng panabong na manok. So, yung panabong na manok na yan yung parang pakyawan yung ginagawa ko. At that time, mga kapatid, meron siyang kapatid na pastor, born again. So pares kaming in-invite ng kanyang kapatid na pastor. Habang in-invite kami, yun, nag-i-involve na rin ako, dahan-dahan na nag-i-involve sa church. Hanggang sa tuluyan ng in-involve yung sarili sa ministry. So ang pinakauna kong ministry, mga kapatid, tinatawag namin yung temple ministry. So kami yung before ng Sunday, dahil ang born again ay Sunday, Saturday, naglilinis na kami na iglesia. So ako yung sa CR. Gusto ko sa CR. Why? Kasi kahit bago pa lang ako, kahit nagmi-ministry na ako, ay pasaway pa rin. Hindi naman agad na kapag tayo ay Kristiyano, agad-agad tayo nababago. So gusto ko sa CR lagi. Bakit? Kasi sa CR, isisirado ko yung pinto habang naglilinis ng bowl, nag-iossi ako. Natatawa ko noon, naalala ko, bago pa lang ako, pumasok yung elder. Pagkapasok niya ng pinto, gumanon siya. Nilinis na ba to? Bakit amoy, sabi niya. So natatawa ko nun. Hanggang sa dumating yung panahon, mga kapatid, napapasama ako sa mga retreat. Grabe yung kalokohan ko talaga nun. And yung mga retreat, napaka-effective ng retreat. Kaya kung sa mga magulang, ito man na si Born Again, kung meron mang retreat na ginaganap ang ating iglesia para sa ikalalagong spiritual ng mga kabataan, suportahan po natin. Dahil itong retreat na ito yung pinaka-first time kong retreat. No? Ito yung time na kung saan napakasaya. No? Tinanong ako sa isang upuan ng bawat kapatiran. So, ito, grabe, napakapasaway ko pa rin dyan. Kasi alam nyo ba mga kapatid, pinost ko yung picture na yan, nasa Facebook ko pa yan. Tapos kinaptionan ko na parang barbecue. Nasa dulo ang taba. So, grabe yung kalokohan ko nun. Ganon kaloko. Kumbaga nagiging honest ako. Ganon kaloko yung isipan ko, mga kapatid. Tapos tinanong ako that time ng kapatiran. Ikaw, Dudes, kasi round table yan round table yan. Ikaw, Dudes, ano bang mo? Sino ka ba? Papakilala kasi. Ako, ganyan. Tapos hanggang sa ano ba yung ginagawa mo araw-araw? Yun, nag-iossi, nag-iinom, ganyan. Buti natigil mo na, sabi sa akin ni Ate Melody, yung nasa likod ko. Buti natigil mo na. Sinagot ko lang, wala pong mabilihan dito So parang gano'n. Hanggang sa 3 days yon, mga kapatid, nare-realize ko, habang nagpupuri sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, nagpapatuloy, nare-realize ko na kaya palang mabuhay ng 3 araw or sa mga sumunod na araw na walang ganito, walang bisyo. Kaya mo palang maging masaya na ito lang yung mga kasama mo. Ganyan. So ganyan yung nagiging process hanggang sa 3rd day, nagkaroon ng commitment. So ano yung commitment mo sa Diyos? Ano yung prayer mo sa Diyos? At ano yung kaya mong pakawalan para sa Panginoon? So that's the time na talagang sinikap ko na, Lord, aalisin ko na itong mga to
tulungan mo ako, Lord, na may ayos yung buhay ko. Yun lang, napakasimpleng panalangin nung praise and worship. So, gano'n kasi sa born again, praise and worship. Yun ang sinisigaw ko. So, after niyo mga kapatid, ako na rin po ay nagpatuloy, no? Ito na rin, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So that's the time na nagpabaptize ako sa born again. Nagbabaptize ako nun mga kapatid at nagpatuloy na maglingkod at nag-ministry sa Panginoon sa pamamagitan naman ng music. So nai-involve ako sa mga music na. So kakabila na nagte-temple tuwing Sabado, kinahaponan, may practice kami ng music. So sa bass po ako. So patuloy yun mga kapatid hanggang sa nagpatuloy na rin ako mag-aral. So along the way, habang nagmi-ministry, habang nagtatrabaho ng tali ng manok, binalik ko na rin po yung sarili ko sa pag-aaral at sinisikap na masama or ma-invite ang nanay ko. That time mga kapatid, ay na-pull na namin yung mga yung anak ni mama na nasa ampunan. Kasi nagtatrabaho na ako niyan, so medyo lang yung image, pero nagtatrabaho na ako niyan, medyo advanced na yan. So ibalik natin, backtrack natin konti. So along the way, 2013, 2014, 18 years old ako niyan. Bumalik ako ng pag-aaral, grade 5. So ako yung pinakamatanda sa room. So ganun yung sitwasyon. So pinost ko pa yan kasi natutuwa ako kasi 18 years old ako, top 2 ako. Hindi ko nararanasan yan. So proud lang ako. So yan yung mga panahon. So may year, at may so proof yan proof. So pagpapatuloy, hindi ko kaya yung regular mga kapatid, araw-araw kang papasok. Ang hirap. Nagtatrabaho ka, ikaw ang nagpapakain, susuporta ka pa sa mga kapatid mo sa bahay, tapos yung bahay pa namin, pinapaayos, tapos yung nanay ko walang regular na trabaho, so ganun yung sitwasyon. Hanggang sa nag-pray ako sa Panginoon, at in-involve yung sarili ko sa ALS, if familiar kayo sa ALS, Alternative Learning System. So, siya ng government na acceleration. So, if hindi match yung edad mo doon sa grade mo, pasok ka sa acceleration na yon. At kapag maipasa mo yung exam, mag-hop on ka doon sa next level, which is high school. So, nag-take ako mga kapatid, and that time, medyo malalim na yung pananampalataya natin sa Panginoon, pagkilala sa Panginoon. Lumuhod ako. Grabe yung luhod, tulo yung uhog, legit. Tulo yung luha, at sinasabi ko lang sa Panginoon, Lord, alam mo kung gaano ako kabobo. Wala akong foundation sa pag-aaral. Anong isasagot ko dito? Kaya naman tulungan mo ako, Lord. So ganun yung bottom line ng prayer ko. Ako mag-isa, nakapikit, nakaluhod, at walang iniisip kundi yung kabutihan ng Panginoon. At napakabuti ng Diyos kasi pinasa niya ako ng ALS. So 2013, 2014, nakapasa ako ng ALS. Pwede nyo i-search, ALS graduated on that year. So makikita nyo yung name ko. High school na ako mga kapatid. Yay! Pero may nabago ba? Sabi ko, nakapasa ako, pero nabago ba yung buhay ko? Wala pa rin. So parang lumevel up lang yung grade. So tuloy-tuloy pa rin. Nagpatuloy ako mga kapatid, nag-enroll sa high school. At pagka-enroll ko ng high school, regular ulit. Ito na naman, regular na naman ako. Hindi na naman ako makakapagtrabaho. Wala na naman ako kikitain. So tuloy-tuloy yun, nag-take ulit ako ng ALS. So 2014 hanggang 2015, cute ko pa dyan. Nag-take ulit ako ng ALS. Habang regular na nag-aaral sa Parañaque National High School, nag-ALS. So ganun ulit. Luhod ulit. Panginoon, salamat kasi pinasa mo ako ng elementary. Pero alam ko na hindi pa rin ako tapos. Alam kong may purpose ka pa, kaya Lord, yan. So, yan. Luhod, talagang kasi alam ko sa sarili ko talaga na bobo ako. Kasi hindi ako yung founded sa pag-aaral Alam niyo yun? So, ganun yung pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Hanggang sa 2015, 2016, walang result. Hindi ko nakikita yung pangalan ko sa computer shop. Busy kasi pala ang government dahil paparating yung Pope. Ngayon, 2016 na or 2015 na, so 2014, grade 7. 2015 na, wala pa rin.
So nag-take ulit ako ng grade 8. So nakatapos na ako ng grade 7, nag-grade 8 ako. At hindi ko na talaga kaya, nag-open high ako. So sino yung pamilyar sa open high? So open high school, so mga thrice a week lang a-attend. Yeah, papasok ng school. Dahil nga ako ay working student. Hanggang sa may bumili ako ng bike. Without talagang napakabuti ng Panginoon. Bakit? Nagbabike ako galing school. Napakalinis ng daan ng Parañaque, doon sa may San Dionisio, sa may elementary central. Walang harang doon sa gate. Bukas ang gate ng division office. Di lumiko muna ako kasi gusto ko ulit mag-take ng ALS. Pagkaliko ko, sabi ko, bago ako mag-take, ko-confirm ko muna sa division office kung ano ba talaga yung result. Bagsak ba ako o pasado nung ano. So pagkalapit ko, ang sitwasyon, umupo ako kasi may hagdan, so mababa yung ceiling. Mag-i-inquire lang po kung ano po yung result nung 2014, 2015. So batch siya, batch. Sige, ano ba apelyido mo? Soledad po. Ano ako? Mga ilang minuto, nakapasa ka pala. Alam niyo mga kapatid, gusto kong tumalon, kaso mauuntog ako. Kasi nga, gusto kong tumalon sa galak. No, gusto kong tumalon sa tuwa kasi napakabuti ng Diyos sa akin. Nakalain mo yun? 2013, grade 5 ka lang, 2014, 15, pasa ka na. Pwede na ako mag-college. Yes! Pero balik ulit ang tanong, ano nangyari? Wala pa rin. Pwede na ako mag-college, pero ano nangyari? So 2016 na mga kapatid, dahil late ko na nalaman na ako ay nakapasa sa ALS, nag-take ako ng vocational. So hindi na ako high school. Nag-take ako ng vocational. Kasi high school graduate na ako Sa kabutihan ng Diyos. Nag-food and beverage services ako at nag-welding ako. Hanggang sa natapos ko yung food and beverage, nag-waiter ako sa Paddy's kasi walang 5-star hotel na available. So sa MOA ko, dapat, waiter ako. Sabi, ayoko dito, puro sigarilyo. Nauso na nun yung vape. So doon ako sa kitchen. Luto-luto na lang ako. Tapos hanggang sa na-realize ko, ito na lang ba, Panginoon, yung purpose mo? Kaya ako nakapasa, mag-aano na lang ako dito. So naniniwala ko na may more pa. No? So nag-take ulit ako ng vocational. Welding naman, SMAW, shielded metal arc welding. So hanggang sa natutunan ko yung 6G position. So kung sino yung nag-welding, yan yung mga result. Hanggang sa ako na lang mga kapatid, by the year of 2016, ako na lang ay requirements na para mag-work. So ito na, parang nasa part ka na decision making na talaga. So ikaw ba ay mag-work o ikaw ay magpapatuloy sa college? Kung magpapatuloy ka sa college, may pera ka ba? Kasi di ba, alam naman natin, ang college, kailangan ng matrikula. Tatanong-tanong ako sa mga churchmate ko, kamusta ba yung college nyo? Kaya nyo ba? Ganyan. Pwede naman mag-promissory note ka lang. Magkano yung promissory note? Mga 30K lang, pero sabi ko, grabe naman yan. Ganun, grabe. Or mag-work na ako. So nag-consult ako sa pastor namin, Pastor, ano bang gagawin ko? Kasi ganito yung sitwasyon ko. Meron na ako requirements. Tapos gusto kong mag-aral ng college. Meron akong pera sa pang-aral ng college. Ang kaso, pinagawa ko ng bahay. Kaya anong gagawin ko? Suggest sa akin ng pastor, yung mga kapatid mo, pagtrabaho ka na, tapos paaralin mo na lang yung mga kapatid mo. Ayan. I-go mo na yung sa Subic. Kasi sa Subic ako madidestino Sa Hanjin. So, ganon sa siyempre, acknowledge, then thank you. So, ganon yung nangyari. Then, nag-pray ako. Sabi ko, prayer is power talaga. There's a power in prayer, no? Sabi ko, Lord, kung i-allow mo ako na makapag-college, ikaw ang bahala. Pero kung hindi, ikaw pa rin ang bahala. So, nagpunta ako ng computer shop dahil laking computer. Yun ang bisyo ko mga kapatid. Pinaka-bisyo. So, yung mga player ng Special Force, doon ako na-addict kaya naubos yung pera. Nagpunta ako ng computer shop. Tapos, along the way ng scroll, no, may nakita akong entrance exam. PUP. Eto na. So, nag-click lang ako. Try ko lang. So, Lord, pag ito talaga, ibig sabihin, gusto mo ako mag-college. So, ganun lang yung nasa, at the back of my mind, habang nag-i-scroll at nag-click, ganun yung nangyayari. Hanggang sa mga kapatid, ako po ay nakapasa ng entrance exam. So, meaning, gusto ko mag-college ng Lord. Amen! Thank you, Lord! Sabi ko, grabe.
Take ako ng entrance exam, nakapasa hanggang sa ako na ay umupo sa registrar at tinatanong nila ako kasi may ano yan eh. May, ano yung tawag doon? Interview. Okay, pati ng credentials mo. Ano bang gusto mong course? So, ganyan. Gusto ko po computer engineer. At least related doon, marine engineer. May engineer. So gusto ko, computer engineer po. Nilapag yung yung result ko sa ALS. 79 ka lang sa math. Paano yan? Basta computer po. Sabi ko. Sige, BS IT. Ayan, IT ako ngayon. So from first year, 2017 hanggang 2021, ako po ay patuloy sa IT. Habang naglilingkod sa Panginoon, ako po ay nagsusumikap na pag-aaral at wala namang challenge pagdating sa first year, second year, di ba? Mga college, tama? Wala naman chill lang, minor lang, tapos konting major. Ang challenge sa pag third year na. Bilang IT student na wala kang laptop, very hard. Hard pa sa hard. No? Kaya ang strategy natin, flash drive. So si flash drive, laging i-involve ang sarili ko. Sabi ko, kailangan ko maging president lagi para ang information ay dadaan sa akin, no? Kung may pasok o wala, kung may mga PowerPoint, at least masisave ko sa flash drive. At kapag available ako, pupunta ako sa mga laboratory na free yung computer sa harap, sa public, Parañaque Public Library. Pupunta ako doon, makikigamit ako ng libreng computer at doon ko i-rerun yung mga testing o mga dine-develop or mga ganun. May mga ganong homework or assignment sa college. Kailangan kong practicein yon. Kailangan kasi pag IT, practice yung code. Ganyan. So script, etc. Hanggang sa third year, mga kapatid, diyan na, nagkakalabasan na. Walang gustong maggrupo sa akin kasi alam nila yung background ko. Alam nila na wala akong laptop. Hindi ako nag-aral ng regular. Sinong gugrupo doon? Kahit kayo, hindi kayo gugrupo eh. So solo ako ngayon. Wala akong laptop. Wala akong anong capstone ko? So third year pa lang, gusto ko na simulan yung capstone ko. Meron kami subject na software engineer. So dapat daw ma-assess ko yung simula at dulo ng project. Parang ganun yung bottom line. Wala akong laptop, anong kailangan? So ang ginawa ko, nag-resign ako sa Tali ng Manok. Nag-apply ako sa computer shop. Computer shop. Wala akong computer Hindi nag-apply tayo sa computer shop. So habang nagbabantay mga kapatid, doon natin ginagawa yung ating gas leak detector using Arduino program for PUP Parañaque Food Laboratory. So yun yung naging yun yung naging capstone ko. So ginagawa ko siya kasi bibilin ko lang sa Shopee yung mga device, bubuhin ko lang, konting code lang ng Arduino app, tapos doon ko lang i-script yung C language, etc. Hanggang sa ma-build and mag-function siya, on ko lang, check ko lang, test ko lang, sensor, gumagana ba yung gas ng sensing, SMS, nakaka-receive ako ng text, relay, napuputol niya ba yung cut-off ng kuryente, and so on. Yung buzzer, tumutunog ba? Yung ilaw, umiilaw ba? Kapag green, kapag red, may alert ba? Ganon siya, nangyayari habang nagbabantay ako ng computer shop. So ganon yung nangyari hanggang sa fourth year ako, nakatapos tayo mga kapatid. Nakatapos ako ng BSIT, Bachelor of Science in Information Technology, noong 2021. At yun nga mga kapatid. So, dala ko pa rin yung Tali ng Manok bilang inspirasyon na sinabi ko, pag kaya ko, kaya mo din. No? Pag kaya ko, kaya mo din. Yun yung ko nun. So makikita nyo, parang cheat, no? 2014, alternative. 2015, alternative. Tapos pagka-college, 2017, college na, andaya. Parang cheat code. Pero dahil yan sa kabutihan ng Panginoon. No? Hindi ko magagawa yan kung ako lang. No? Patuloy tayo. At pagka-graduate ko, before I landed the job, no? Or before I graduated, I landed a job as QA engineer sa Pasig. So that time, 2021, October 8, graduate ako, October 20, QA engineer ako. So dyan yung pinaka-corporate, no? So, hindi pa rin tapos. Kasi sabi ko, ganun talaga yung parang mindset eh. Hindi dahil sa hindi tayo nakokontento, kundi parang nilulook forward pa natin yung best of the best. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para sa wala lang. Okay? Yun yung parang principle ko nun. Kaya ang post ko lang pagka-graduate ko, college out, then corporate, parang here we go. Ganun lang ang option ko. Iba, haba-haba. So,
ganon, pagkatapos ko ng ganyan, work, habang nagmi-ministry, at dyan ko na rin na-meet ang isang tao. So yan ay ka-work ko po sa Veritas Pay. Siya po ay accountant at ako naman po ay IT. So meron kaming basketball noon at pinapahanap ako ng muse. Sabi doon, paghanap ka ng muse, kailangan natin yung muse. Syempre, sino bang kukuhain natin yung muse? Syempre yung maganda sa paningin natin. So siya yung parang way ko na rin para makipag-usap. So chat ako sa Skype. Hi, pwede mag-hello? So chat ako, ganyan. Hanggang sa nakapag-usap kami mga kapatid, usap, hanggang sa dumating kami sa point na bakit Sabat? Bakit Sunday? Sagot ako ngayon. Actually, kaya Sunday kami, hindi naman talaga Sunday lang. Dapat ang pagsamba ay araw-araw. So yun lang yung bottom line ko ng ano. Bakit kumakain ng baboy? Nilinis na yan sa born again, usual, ganun. Tapos sabi nilinis na hanggang sa talagang parang sabi dito sa hindi pagkain ang nililinis diyan kundi yung tao. Ganyan. Bakit Sunday? Sabat kasi ito kasama siya sa 10 utos. Hanggang sa para ka nasasampal ng katotohanan na wala kang masagot. Alam mo 'yon? Dumating pa sa ang hilig-hilig ko makipag-debate, mga kapatid. Sa school, maabot pa sa champion ka ng debate. Tapos pagdating doon, wala kang magawa kasi yung source of truth ko, ko lang. Pero yung source of truth niya, biblical. So, as a seeker of truth, mga kapatid, I dive in, no? Talagang ninote ko yun, sinesearch. Nauuso na yung AI nun mga 2021. Nauuso na yung AI. So, AI konti, ganyan, para lang makuha yung mga reference. Then talaga tumpak, biblically aligned. So hanggang sa, ito na yung pinakamahirap mga kapatid. Ang pinakamahirap, kung saang church ka na bago, darating sa point na magiging challenge yun dahil kailangan mong iwan yon dahil sa nalaman mong katotohanan. Madali, mahirap. Mahirap yun mga kapatid. Kasi iisipin mo, dadaan sa isip mo, na dito ako binago ng Diyos, bakit ko aalisan to? Dito ako tinuruan ng Diyos na makisama, makisangkot ng maayos, at mag-isip ng tama, bakit ko aalisan to? Pero kung tayo ay sumusunod at naghahanap ng katotohanan sa Panginoon, same tayo ng mararamdaman. Hanggang sa ako ay nag-decide na magpabaptize sa Bagong Bayan Seventh-day Adventist. So kung pamilyar po kayo kay Pastor, Blessing. Kasi pamilyar kayo kay Pastor, no? Blessing. Si Ninong Joshua. So ako po ay nag-decide March 11, 2023. So lately lang po ako nag-decide and nagpatuloy. Hanggang sa tinanggap ko ang doktrina ng Adventist. The reason why ako nag-stand, napakahirap mga kapatid. Nakakarinig ako ng mga na kesyo, tinanggap niya lang yan kasi crush niya yung nag-share sa kanya. No. Nasa province yung babae na yon o yung asawa ko nung ginawa ko yan, nung nagpa-undergo ako ng Bible study. Hindi niya alam. March 11 sakto kasi ang birthday niya ay March 14. So parang sinabi ko doon na, hey, ito na, ganyan na. So ganun yung nangyari mga kapatid. Napakahirap. Hindi ko isusugal. Kung dahil lang sa babae, hindi ko isusugal yung yung imahe ko. Pero the reason why tinanggap ko yan, kasi as a truth seeker, in progress tayong tinuturuan at ginaguide ng Panginoon. No? Yun ang principle ko. Hindi ako nag-i-stick. So, dito ko nalaman ng truth, mas nagkaroon ako ng relatable sa Biblia na faith. So, nagpatuloy ako. Hanggang sa, ayun nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, nagpatuloy ako mga kapatid. Ang hahanapin natin mga kapatid ay katotohanan. No? Katotohanan na maglalapit sa atin ng kaligtasan at maibalik tayo sa plano na makasama tayo ng Diyos sa kaharian. Yan ang bottom line kung bakit tayo nandito. At nagpapatuloy mga kapatid, ganun yun nangyari. Tayo ay nagpapatuloy sa iglesia ng Bagong Bayan Seventh-day Adventist, nakikisangkot sa mga gawain na iglesia like IICD, Young Pro, Communication, AY,
etc. So ganun po yung nangyayari mga kapatid. At ako na po ay nagwo-work bilang QA lead sa GCash and kakakasal ko lang din po last February 15, 2026. So ganun po yung nangyari mga kapatid. Kaya kung babalik tayo sa tanong, habang may buhay may pagsubok. No? Kasi habang nabubuhay tayo mga kapatid, no? Daranas tayo ng pagsubok. At sa along the way na dumaranas tayo ng pagsubok, marirealize pa rin natin na habang may buhay may pag-ibig. No? Kasi sinusubok tayo ng Diyos. Sinusubok tayo ng sitwasyon. At dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, nare-realize natin na mahal tayo ng Diyos, na may yumayakap sa atin, na may bumubuhat sa atin, kahit gaanong hirap, kahit gaanong pagsubok, merong nagmamahal sa'yo. Kahit binubugbog ka ng kasama mo, merong nagmamahal sa'yo. At along the way, marirealize mo ngayon na habang may buhay may pagsunod. No? Kasi appreciate mo yung pag-ibig ng Diyos, anong gagawin mo? Susunod tayo ngayon sa Panginoon. Sa anong katawagan niya mga kapatid, susunod at susunod tayo mga kapatid. So kung tinatawag ka dito, go on. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa may-ari ng ating buhay. Amen? At along the way, sa pagsunod natin, marirealize na natin ngayon na habang may buhay, may pagbabago. Kasi sa pagsunod mo mga kapatid, hindi agad-agad yan. No? May mga white lies, no? May mga konting correction pa yan, no? Either sa pag-iisip mo, sa puso mo, o sa buhay mo, sa pananalita mo, sa pagdadamit mo, at sa kung ano-ano pa, makakaranas ka ng pagbabago. Amen? Dahil yon sa kabutihan ng Panginoon. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Ayan. So ito lang yung gusto kong iiwan sa inyo na God's provision plus human efforts equals true blessing. So may God bless us all po. For our closing song, let us all sing, I Was Sinking Deep in Sin. Hymn 41. Hymn 41. I was sinking deep in sin, far from the perfect shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the Master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When
Souls in danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He is the master of the sea, those His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Aming Ama, maraming salamat po muli sa pagpapaalala na hindi kami nag-iisa. Patuloy ka namin kasama mula noon, ngayon at sa mga susunod na panahon, Panginoon. Naniniwala kami na kami ay iyong tinawag mula sa karamihan para sa isang dakilang katawagan. At naniniwala kami, Panginoon, na kami patuloy na sasamahan sa aming pagsusumikap na makasunod sa iyo. Nawa, O Diyos, anuman po ang mensahe sa umagang ito ay hindi lang marinig at mawawala sa aming taenga, bagkus aming hahanapin sa aming buhay ang iyong kabutihan. Dahil meron kaming Diyos na buhay na patuloy na sumasama. Muli, sa iyo namin binabalik ang mapagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.